Ayong gabi na nasada sa ato ang programa. So nag-ingon diri ang pulong sa Dios. Ang iyaha nga title, Does God know who is in charge? If we learned how to obey God, we will have no trouble recognizing God's authority on another. We have established the importance of submission to God's direct authority. Let's now discuss the equal importance of submission to His delegated authorities. To set the stage, we'll begin with the scripture highlighted in the second chapter. Let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Arita sa Romans. Atong basahan sa Romans. Romans 13. Verse 1-2. Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno. Ay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios, ug ang matigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Ang nagabatok sa gobyerno nagabatok sa pagbuot sa Dios, ug ang naghimo niini nagapahamtang og silot sa ilang kaugalingon. Arita no, ato ni isa-isahon. Ang matag usa nato, ang matag usa daw nato kinahanglan namutuman ta sa panggobernohan. Unsa man sa panggobernohan, anang gitawag sa ingon ba nga kay ang paggobernohan gikan sa Dios. Unsa ang balaod sa gobyerno mo na ang sa Ginoo, gipatuman lang sa mga tao, ug nga ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. So mana no, so manay giingon bitaw adunay eleksyon na gitawag sa giingon ba nga na kung siya ang nakadaog, so siya ang gibutang sa Ginoo dira. Unsa man ang ato ang panggobernohan. Pares nini nga traffic, kinahanglan nga dili ka mo violation, no, kuan jud ka sa traffic, no, traffic lights sana na i-signal go inana. Arita sa kung mo stop na gani ang mga sakyanan, so na pedestrian, so ana mo agi ang tao, so mulabag sag ang sakyanan kung moingon nga go ang tao dili pa allow sa sakyanan, so nagi tulubagon sad ang mga sakyanan ni ana, no, mga driver, no, nya dayon ang kini mga tao ani pod maagi sa pedestrian lane karon wala gid pud sila sa laod nga hapsay ba ang dagan sa panggobernohan, no. So muna mo submit gyud ta tanan nga balaod na mo submit ta, pero na manubag sad ang mga naas pamalaod kung ilang lubagon ang ilang balaod ana, no. So anaon na lang pag istorya unya dayon sa dos ang nagabatok sa nagahimo niini nagapahamtang og silot sa ilang kaugalingon. So kung ikaw mo labag ka sa balaod, so nagapahamtang kag silot sa imong kaugalingon, no. So mao na siya kinahanglan nga kita nga mga Kristohanon na mo kuan kita mutuman kita sa balaod sa dinhi sa yuta. Kay kana gipairal man na sa Ginoo.
naibalaod aron hapsay ta. The governing authorities. First, who are these governing authorities? In this specific text, Paul referred to civil or government authorities. However, these words of exhortation apply not only to governmental leaders but also encompass other areas of delegated authority. What we glean from this text should be applied to all areas of delegated authority. The New Testament speaks of 4 divisions of delegated authority. Civil church, family, social, and I include employers, teachers, and bosses. The New Testament gives specific guidelines for each area. However, in most cases, the council spans the borders and extended to all areas of delegated authority. Notice the opening line. Let every soul, no one is exempt, to implant this in your mind. It is a command, not a suggestion. The Lord does not give hints or recommendations. He continued, let every soul be subject to the governing authorities. The Greek word for subject is hupotasso. It is a Greek military term meaning to arrange troop divisions in a military fashion under the command of a leader. In non-military usage, it was a voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility, and carrying a burden. There are Greek dictionaries. Simply put, this word, as used in this verse, exerts us to voluntarily place ourselves under submission to authorities with the full intent of obeying them. Every soul is to be subject to authorities because God has appointed all governing authorities in our lives. So pagbuot na sa Ginoo, no, kinsa ibutang dinha, kana siya kay nakadaog na siya dinha, siya ang gibutang sa Ginoo. No? Every soul is to be subject to authorities because God has appointed all governing authorities in our lives. The origin of all authority goes back to God. There is no exemption. In fact, the English word appointed in this verse is the Greek word tasso, which means to assign, ordain, or sit. Or no way does this word have by chance implications. It is direct appointment. Since God has appointed all authorities, we refuse the authority behind them if we dishonor or refuse to submit to them, whether we know it or not. We resist the ordinance or role of God. When we oppose God's delegated authority, we oppose God Himself. When we, as a Christians, have contact with authorities, we must see beyond responsibility and honor position. We obey men in authority because God's authority is upon them. Whether we are drawn to the personality or not, or we think they should have the position or not, we honor them. No? Mo-honor gid ta. So often believers profess submission to God, but neglect submission to delegated authority. They are deceived. If we learn how to obey God, we will have no trouble recognizing God's authority on other times when we must choose between God's direct authority and His delegated authority. Yes, but not as often as most believers think. There is only one exception, which we will
cover or at length in the latter chapter. However, the issue here is that most Christians think obedience is the exemption and personal free choice is the rule. Following this type of reasoning can lead us into a curse of destruction. The consequences, as we saw in earlier chapters, are severe. Not only does it place us under the judgment of God, but it grants legal access to demonic powers. If we want to remain obedient to God and blessed, we have but one choice when it comes to delegated authority, submission, and obedience. Kinalan nga mutuman gid kita sa mga balaod nga gitukod kay kanang balaod gikan sa Ginoo, no? Kana sa mga nakadaog din na sa mga eleksyon na gisulayan pod sila si Ginoo kung sila kasaligan ba, kapilan ba sila, no? So salamat kayo sa Ginoo sa nakakadaog silang ibutang dira, sulayan sa sila unsa ilang mga capacity. Are evil authorities appointed by God? So we are instructed that all authority is appointed by God, and we are to respond by respecting and submitting to the position. Often at this point will go up in people's minds. The common rebuttal is, I know leaders who are harsh and downright evil. How can you tell me they were appointed by God? To answer, let's take a worst case scenario. Someone in the Hitler or Stalin category. Those two distinguish themselves as possible the top two most evil leaders of the past century, themselves as possible century. We'd all agree someone from this category is about as cruel and evil as you can get correct. Let's talk about Pharaoh, ruler of Egypt. No, si Pharaoh, no, King Pharaoh, ruler siya sa Egypt. He definitely falls under the same category. Under his lead, the nation of Israel was brutally treated. He enslaved and impoverished the people, physical and mentally abused them. No? Ang kato sa paghari ni King Pharaoh na gipang abuse sila, no? Iabusuhan nila ang kuan sa mga Israelites. Wala na gyud. And if all that wasn't enough, he murdered thousands of them in cold blood. He was defiant and arrogant, with no regard for human life or the Lord. Where did his authority come from? How did God's people end up under him? Was it an accident? According to scripture, God told Pharaoh through Moses, I have raised you up. Exodus. No? Exodus 9. I-appointed sad na, no? I-appointed. Kaya sila maka-fulfill. Sila po gikuan sa evil. Aron matuman ang balang kasulatan. 9:16. Apan gitugutan ko ikaw nga mabuhi aron makita mo ang akong gahom, og aron mabantog ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Sige ngon dire. Atong basahon sa 15b.
Nini higayuna gihampak ko na unta ikaw ug ang imong katawhan sa usa ka dakong katalagman ug wala ka na unta karon sa kalibutan. Apan gitugutan ko ikaw nga mabuhi aron makita mo ang akong gahom. So address ni kang pero no, kang paraon, ug aron mabantog ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Apan nagpasigarbo ka gihapon ug wala mo tuguti ang akong katawhan nga mulakaw. So nagdahaw mong gito si King Pharaoh, paraon, si ang Dios. No, niingon gito siya nga I am God. Pero gitugutan siya sa Ginoo nga makabuhat siya nato. Pero gipatay na unta to siya apan wala pa ikatugot pud sa Ginoo nga mapatay siya para nga mabantog ang pangalan sa Dios. Kay kung namatay to si Pharaoh na wala pa kalabang ang mga Israelites, dili mabantog, dili mailah ang ngalan sa Ginoo. Tungod sa gipagahi sa Dios ang iyang kasing-kasing ni Pharaoh, gipagahi sa kasing-kasing sa Dios ang kasing-kasing ni Pharaoh, ni King Paraon, gipagahi sa Ginoo. Ano man, kay pagka napulo ka salot no, katong kanang mga curse, mga tunglo, mga kanapulo, namatay man tong anak ng mga kamagulangan. So mo to nga mag-ihaw sila karniro na kinalan nga lechonon, o lechonon to siya nga karniro na matupa. Lechonon to siya o ang dugo na to isablig sa balabag ana sa pultahan kay si anghel sa kamatayan, kung naa na siya makita nga balabag sa dugo sa usa ka hayop na karniro, so dili siya mo sulod, angel of death no, dili siya mo sulod, labyan ra niya. So moto nga wala man tumubuhat ang mga sakop ni Pharaoh, so moto daghang kay nangamatay nga mga kamagulangan. Hallelujah. So may ani no nga ikatugutan sa Ginoo nga pwede na kita to siya patyon nga dito sakiton ang mga kuan, pero para makita ang gahom sa Dios no, laliman ka. Imagine ba no nga sa pag-adto pa lang nila o pasawa pa sila kalabang sa Red Sea na mahulay man to sila. So si Joshua ang right hand ni Moses may nakakita nga ang mga Egyptian na Moses, mga Egyptians. So nakita nila ang ilang kontra. Pero atong mabasa sa pulong sa Dios nga ang kato sila ang haligi no, ang haligi nga panganod atus luyo dito sa nagatang dito ba nga dili sila makakita sa dalan. Unya ang katong panganod nga kanang haligi nga nagsiga mutoy nag-iwag nila padulong dito, pero katong haligi nga kanang kuan mutoy ni babag sila nga di sila makakita sa dalan nga gisubayan katong Red Sea na no. Kay imagine ka ang paglabang nila, laliman ka 1 million kapin das mga kabataan, dala pa to ang bukog ni Moses, dala pa to ang bukog ni Jose, right? Bukog ni Jose, dala pa to ang bukog ni Jose ato nga time. So mo na nga pag kuan na to nila kadlaw na no, ug nahinumduman sa Ginoo ang mga Israelites, nahinumduman sa Ginoo ang katong ilang gibuhat ni kuan ba ni Paraon nga pagkakita nila nanang dalan ato din sila, pero gipugnan sila no, gipugnan sila. Unsa gi-instruct sa Ginoo kanila? Maghilo no, keep moving, lakaw no, go, keep moving, amping ba no. So gitawag sa ingon ba nga anang wag ito sila bati agkaduka no. So pagtanaw pa nila
nga nagsunod na kanila, nasulod na ang mga kaning mga sundalo bitaw nga iasdang ikas gubat. So sila naguna. Nya itong mga opisyal may nabilin ug si Pharaoh. Ingon, sige sundan ninyo. Kato siguro mga sundalo jud. Ayun abuhat man ni nato balan ti balan tanan ni mga matay tanan ni sa metabo nato dagat ra ba to. Kilid ato. No? Murag paril. Hallelujah. Kusog sa hangin. Ibarog ang kuan, apikas ang dagat. Uga ang gilakwan sa mga Israelites atong nga time. Pero ang mga Pharaoh, ang katong kuan ni Pharaoh, ang mga sundalo, di na sila ultimo sa pagkuano, di na sila kakuan ang ligid nang aungot na. So wala gi katugutan sa Ginoo nga makasunod sila. So dito nakita ni King Pharaoh, nga nakasigilon siya ba? Nga God is God. No? Dito siya nakakuan nga ning humble sa dito napita nga God is God. Kay dili man na mabuhat sa normal nga tao. Dili man na mabuhat sa ingon ana ang Dios lay makabuhat ni ana. Ana no. Ang Dios lay makabuhat ni ana. Subingan siya God is God. Ana no. So grabe jud no ato mapalandungan ang pulong sa Ginoo. Paul confirmed this in his epistle to the Romans. So aton sa episode at ato basahon diri sa Romans kuno bi. Romans 9. Unsa may naa sa Romans 9? Nga ato mabasa. Ang kasaysayan, no? Wala bitaw mo kuan bitaw sa balaod. 9:17. Unsa ingon diri? Kay diha sa kasulatan nag-ingon ang Dios ngadto sa Faraon, gibuhat ko ikaw nga hari aron pinaagi sa akong himuon batok kanimo. Ikapakita ko ang akong gahom ug ang akong ngalan maila sa tanang tawo sa tibuok nga kalibutan. Hallelujah. Pinaagi kang Pharaoh, no? Wala pa patyas Ginoo. Unsa bito siya kamaldito gyud. O pag ito siya patya kay para ma-fulfill, no? Makita ang gahom, no? Pinaagi niya kay diha sa kasulatan nag-ingon ang Dios ngadto kang Faraon, gibuhat ko ikaw nga hari aron pinaagi sa akong himuon batok kanimo. Ipakita batok ba anong al kontra gani batok ba siya habang kagustuhan ang akong gahom ug ang akong ngalan maila sa tanang tawo sa tibok kalibutan. Tibok nga kalibutan. So sa iyang ana no, naila ang pangalan sa Ginoo, no? Wa man to siya ni sunod sa mga sundalo. Muna nakalahi bitaw sa kanang opisyal ka. Kunya dayon ikaw aasdang ra ka sa gubat. Ikajuyo na. Unsa na kanang mga kapgo. Unsa man na diha? Kanini gubat ikaday ipadala didto. Hay kay mga opisyalis kay naara mas luyo. So sila gyud na ipaon, no? Sila gyud na ipaon nga ng mga gagmay ranggo ba. Sila gyud na ipaon. So mo na into, nya nagpanumpaan na ba na sila. Sa tong mga balaod kanang naa sa mga balauran nanumpa man na sila. Muna nga patay kon patay. Ana no, mo nilang ipanumpaan sa. From both references, we know this to be accurate and not misconstrued. A thing is established by the testimony of two witnesses. So, na-witness. Muna siya ang kuan ni Pero no, nga wala siya patya isa sa Ginoo. Unya pinagi niya makuan ang gahom sa Dios, makatag sa tibok kalibutan, may balaan ba unsa kagamhanan ng Ginoo. So arita sa John 8. Unsa giingon diri sa John 8? Unsa giingon diri sa John 8:17. Nag-ingon siya. Nag-ingon siya diri sa 17. Dili ba naisulat man sa inyong kasuguan nga kun
Kon magkatukma ang gisulti sa duha ka tawo, ang ilang gisulti tinuod. Ako nagapamatuod mahitungod sa akong kaugalingon ug ang amahan nga nagapadala kanako nagapamatuod usab mahitungod kanako. So naay witness no nga gitawag sa ingon nga nagpamatuod nga tinuod. Maingon po diri sa ato ang sitwasyon kung nay nakita. Ayaw po pag-witness nga wala jud kay nakita. Kay nakapamakak na kani ana. Ana no, so careful lang pud ta. No. Okay. Witness gani tinuod jud nang nahitabo. Pero kung tumo-tumo lang maningon dira nga ikang witness kag tumo-tumo lang pug ka teknikan ka mura pug binugha ba madugay nimong bugha unay ra po na sa imong hapon balitok ba unayon ka so ing ana lang no kay nga naman witness ka actual ka kita ka munay tinuod nga witness gani na kuan ka na nakakita ka sa actual. Dili ka mahimong witness kung wala ka kita sa actual. Mura po nas binugha lagi. Maigo gi kas binugha. Balitok na nimo di witness ka din na tinuod. Hello. Witness ka kanang tinuod nga imo nakitaan. So muna siya ang tinuod. Mingon lang po ka nga mao mo tuy istorya. Dili ka witness ana. No? Dili ka witness ana. Ang Ginoo nagapang himatuod gamhanan ang Dios. No? Gamhanan ang Dios. So, there is no doubt that God, not the devil, raised up and set Pharaoh in his position of authority. In other words, God granted Pharaoh authority over Abraham's descendants. This correlates perfectly with the authorities that exist are appointed by God. Let's discuss how they got under this weak leader's authority. God appeared to Abraham when he was 75 and told him he would make a great nation out of him if he obeyed. Abraham did, and his obedience pleased God so much that he is called the father of faith. The father of faith. Romans 4. Sa Romans 4. Amahan siya sa si Abraham. Amahan siya sa daghang tao. Iingon siya dali. 11. Unya gituli siya isip ti mailhan nga gipakamatarong na siya sa Dios tungod sa iyang pagtuo. So wala pa siya matuli. Mao nga si Abraham nahimong amahan sa tanan nga wala matuli apan nagatuo sa Dios ug tungod sa ilang pagtuo gipakamatarong sila sa Dios. Gipakamatarong sila sa Dios. Si Abraham amahan usab sa mga tinuli. Dili tungod sa ilang pagkatinuli kundi tungod sa ilang pagtuo nga sama sa pagtuo sa atong amahan nga si Abraham sa dihang wala pa siya matuli. Matuli kag wala. Tanatuli ta sa espirituhanon nga bahin. Hallelujah. Kadili man ta kaliwat sa mga Israelites pero gitigaan tag kahigayonan sa Ginoo ang madugtong ta dito sa iyahang katawhan, no? Matinuli kung dili matinuli kay si Abraham natuli to siya humana man na tao si Isaac o si Ismail.
So muna iti mailhan. No? Pero nakadawat man siya sa Ginoo, so pa siya tuli Gitawag man siya sa Diyos, so wala pa siya tuli circumcision, no? Muna iti mailhan. So salamat kay sa Ginoo. May circumcision ka wala. Tinawag ka sa Diyos, nagatuo ka sa Ginoo, maluwas ka. So naingon diri. In response to Abraham's obedience, God cut covenant with him. In cutting the covenant, the Lord said, "Know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated 400 years." So arita sa Genesis, unsay giingon sa Genesis? Sa Genesis 15. Unsay giingon sa Genesis 15? Genesis 15 verse 13. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? Unya miingon ang Ginoo kang Abraham, ang imong mga kaliwat mahimong mga dumudoong sa ilang nasod. Mahimo sila mga ulipon dito sa nasod. Dito mahimo silang ulipon dito og daog-daogon sulod sa 400 ka tuig. 400 ka tuig. 400 ka tuig. Apan silutan ko ang nasod nga muulipon kanila ug mugawas sila gikan dito nga daghan ug magkabtangan. Apan ikaw Abram, hatagan ko og gatas nga. Hatagan ko ikaw taas nga kinabuhi. Mamatay ka sa katigulangon nga may kalinaw. No hatagan sa Dios si Abram og mamatay siya sing katigulangon ug hatagan siya sa iyang kalinaw. Isa to pa, matay to si Abraham, namatay sa katigulangon, wala namatay sa sakit. So maingon isab kita no, mamatay ta sa katigulangon, dili ta mamatay sa sakit. Salamat kay sa Ginoo ni ana. Na ato lang klimon lang, Lord, na mamatay ko sa katigulangon, dili ko mamatay sa sakit. Mamatay mi sa katigulangon nga may kalinaw. O di ba? Pero natulog ra gud to siya. No? Natulog ra to siya. May kalinaw man katigulangon sa iyang katigulangon. Kanya arita. In another translation na King James Version, the word afflicted is used instead of mistreated. What a hard pill to swallow. As a father of our 4 sons, I would not be particularly excited to hear this heritage for my children, grandchildren, or great-grandchildren. I would not call this an edifying or millennium. This treatment would affect my generations well into the century of after date 2400. I could be easily tempted to think, is this my promise and blessings for obeying God? Even of more interest, this was foretold before Isaac was conceived. Was it their bad behavior? Some may reason the Lord told Abraham this in advance because his descendants would be disobedient and would therefore be placed under peril as punishment for bad behavior. Yet God would never actually plan this for them. Let's explore and find out whether these reasons
reasoning is accurate. To answer, we must first know how they came under Pharaoh's leadership. Abraham's son Isaac was a God-fearing man who lived a life of obedience and holiness. He and his wife Rebekah had two sons, Esau the elder and Jacob the younger. They were very different men in many ways. God revealed his thoughts before their birth by saying, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Romans 9:13. Checking on there sa 13. Yun sa dire. So wala pa panganak sa 11:12 no. So wala pa panganak ni Rebekah ang kauluha, mingon ang Dios kaniya. Ang magulang mag-alagad sa iyang manghod. Gisulti niya kini sa dihang wala pa makahimo ang kaluha og maayo o dautan. Kay gusto niyang itudlo nga kung magpili siya og tawo, dili tungod sa ilang maayo nga mga binuhatan, kundi dili sumala sa iyang kabubuton. Ang kasulatan nagaingon, gihigugma ko si Jacob apan wala ko higugma si Esau. So sa diha pa lang dai sa tiyan si Jacob ug si Esau ginadeklararahan na daan sa Ginoo kay pagkamatarong ang tao dili di ay sa binuhatan puutan ka kundi sa dito pa siya sa tuguangkan ginagahin na siya daan sa Ginoo. Ang manghod ang magwang moalagad sa manghod no, ang magwang submit sa manghod kay bot pasabot na nga ang Ginoo ang nagbuot dili ang tao no, dili siya ang mga buhat no, kundi pagbuot sa Dios kinsa iyang naiyo kaloy-an ko ang gusto kong kaloy-an no. Salamat kay sa Ginoo mo na nga naipagtawag ang Dios kanato mo na manalinghog kita. Are sige ingon dere. In response to Abraham's obedience, God cut covenant with him. In cutting the covenant, the Lord said, know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated for 100 years. So, muna siya, no? In another translation, the word afflicted is used instead of mistreated. What a hard pill to swallow. As a father of 4 sons, I would not be particularly excited to hear this heritage for my children, grandchildren, or great-grandchildren. I would not call this an edifying or comforting prophecy. Think of it. We live in the first century of a new millennium. This statement would affect my generations will into the century of after death. 240,000. Huh? 2400s. I could be easily tempted to think it is this my promise and blessings for obeying God even or more interest. This was foretold before Isaac was conceived. So mana siya no. So na bad behavior. Ito sa bad behavior. Sa Romans na ito no, o Romans 9:13. So mana siya no, sa Romans 9:13 na gitawag siya ingon ba nga
Ang kasulatan nagaingon, gihigugma ko si Jacob apan wala ko higugma si Esau. So wala higugma si Esau, no? Wala higugma si Esau. So kay ang but kasabot ni ana daw nga dili sa binuhatan kun dili ang pagpili sa Dios. Ana. Though Jacob started out a bit deviant, he ended up having a radical encounter with God at Peniel, Genesis 32. The encounter established God's covenant of blessings in his life, and his name was changed from Jacob to Israel, which means Genesis, prince with God, no? Prince with God. So, Genesis 32, chapter 32. So, at mabasa niyo sa Genesis chapter 32, basahan niyo. Kay si Jacob nakig-encounter sa Dios, no? After that, we see strong devotion in his lifestyle. He commanded his family to flee idolatry, and remain pure before God. As a result, the territory of God fell on these unbelievers as his family journeyed. Genesis 35. Basahan tanan nga kuanda. Israel was the father of 12 sons. The 11th, Joseph, was despised by the elder brothers because their father favored him. Joseph. God gave Joseph two separate dreams that prophetically showed him he would be a great leader and his brothers would serve him. The dreams so upset the brothers, they plotted a way to get rid of him and carried it out when they sold Joseph as a slave to Egypt. Even through times of extreme loneliness and disappointment, Joseph remains faithful to the Lord while in Egypt. After 10 years of service to one of Pharaoh's officers, he was falsely accused of raping his master's wife. He found himself in a dungeon for more than 2 years, but remained steadfast and loyal. Then the Lord used him to interpret the dreams of two of Pharaoh's servants, who had also been put in prison. One was executed, the other was restored. But for a reason, the restored one did not remember Joseph as he had asked. Nevertheless, Joseph was faithful. Later, when Pharaoh was troubled by a dream. Ato nalining ko ano no, ang King Pharaoh nagdamgo. Na nasa Genesis 35, basahan na ninyo whole chapter. Ang King Pharaoh nagdamgo. No, sa may gidamgo nga kinahanglan nga makahubad jud ang mga katong mga kanang kuan ba, mga propeta makahubad. So naay mga kuan dito wala gid sila kahubad man, no? Wala sila kahubad. So ang katong lalaki duha na preso, ang usa tig kuanong panadiro, ang usa tig tagay sa bino. So ingon na ito dito sa prisuhan ba, papriso ni Pharaoh. Yung pagkapriso dito ka Pharaoh, ang ipapriso ni Pharaoh dito kauban na si Joseph. Ya si Joseph dito kay napriso man to siya, ipapriso man to siya kay akusahan na to siya nga nanlugos daw sa katong asawa ni Potiphar. So moto nga dito silang tulo. Ya kato si Joseph gitugyanan to siya kay nakita sa tinugyanan sa silda na gipanalanginan siya sa Ginoo, nagakuyog kaniya ang Ginoo. So moto nga gitigaan siya pabor. So mo na nga nahimo siya nga kuan. Then to pag abot dito
naaman to'y na preso nga usa tig panadero, ang usa tig tagay sa bino sa Pharaoh. So moto nga ingon nagdamgo ko nga akong damgo bahin sa katong kuan nagtagay kuno ko sa kuan sa pero sa bino ya dayon unsa may kahulugan ni ini niya dayon ang katong usa nagdamgo pud nga gilokdo kuno niya ang at niya gipangaon daw kuno sa uwak ang iyang mga pan. So ingon siya kanang putlan kas liog ni katong panadero, putlan kas sa liog ingon si Joseph gikan karon tulo ka adlaw putlan kas liog ya dayon na tinuod jud ya dayon katusang usa nagdamgo nga nagtagay pa siya sa na kuan sa bino. So nakabalik siya dito trabaho sa kang Pharaoh. So moto pagka abot niya nag-dream na si Pharaoh nga ang baka nga tambok pito ka buok ang baka nga tambok. Unya ang baka nga tambok pito ka buok. Unya nitungha sad ang pito ka niwang kayo. Gilamoy ang pito ka tambok sa niwang. Nya murag wala lang gyapon sila kaon. O nitungha sad ang pito ka uhay nga tambok o ang kuan sad nasay yun ni abot pud ang kanang wasay kanang kuan ba mapesot bitaw ang iyang mga kuan mga uhay. So mo tong yung usaray kahulugan na ng damgo ingon ni Joseph na kanang pito ka buok pito na katuig nga kadagaya nya kanang pito sad ka baka nga niwang pito sad katuig nga gutom mao ra punto ang tambok nga manbusok kayo nga uhay ug ang katong nigpis kayo nga uhay nga nang niwang nga mga uhay no. So usaray kahulugan na ang kadagaya pito ug ang kuan sad kali kanang kuan sad wala say pagkaon pito sad ka tuig. So usara ang kahulugan. So mo na to siya muto nga nakabalik si Joseph nga to sa iya nga kanang nakabalik si Joseph gipagawas siya sa prisuhan si Joseph no. Napriso si Joseph sa walay hinungdan. Luoy kayo ang pobre ba kay mapriso isang pa ebidensya gipriso realidad na no maingon sab sa tuwa karon no bisan og tungod kay murag ang madaog-daog bitaw ang pobre lang ba kay di man kasukol o may kwarta naa pa nay kwarta sukol pero wala man. So mo to no napriso si Joseph kay wala man yung tayo kwarta wala man ibaligya pa ganda siya siyang may suon. So no sumabot kini sa punto mga higala sa ato mga kinabuhi na murag feel mo wala pero na ang Ginoo. Umanto siya biyae si Joseph sa Ginoo nagkuyog no pero pag iprophesy na daan ba no pila to ka years man natuman ang damgo ni Joseph 13 years. Pila pa edad niya ato na gidaog-daog siya sa may suon 17 years siya. Yeah, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 katuig. So pag 30 niya, muto nakapangasawa siya dito. Pagawas niya sa person, so gipaasawa siya, gihimo siyang general. No? So pag inon pa moabot sa itong kinabuhi nga ibagnod bitaw kita nga ano bang ginanadaog-daog bitaw ta. So kuan lang yun magpa-humble lang yun. Ano wala man koy wala bigi koy sala pero adto nga tayo mga higala ma-imagine bitaw na ko no na maghilak bitaw ko ana kay kanang iya mga isuon gikuan siya gitabangan siya unya wala ni tabang niya pero wala nagpasabot mga higala nga gibiyaan siya sa Ginoo no moabot bitaw sa atong punto mga higala no tanang alagad og Ginoo moabot bitaw sa atong punto bitaw nga murag layuan na ni mo Lord uy ato rin ang hunahuna ano man wala giti mabasa sa Biblia ba nga
Si Joseph niingon nga, Lord, imo mo kong gibiyaan. No? Wala niingon siya. Imo mo kong gibiyaan. Kuanan pa gani siya, nakita pa gani noon sa iya, nga, gipanalanginan, na ang Ginoo na niya. Nga naman, grabe siguro kabuutan yun ni Joseph, no? Humble kay siya, makita siyang kinabuhi. Muna nga, ulis yun lang nagpaubos. No? Ulis lang yun nagpaubos. So, ano na gina ita mga higala? Nindot gina yung magpaubos kay pataas sa Ginoo. No? Dili kay kita ang mo rise up sa itong kagalingon, kundi ang Ginoo mo yung mo pataas nato. Nindot gid nang magpahambol ta. Nindot gid nang magpaubos lang kita. Atong kaunon, atong garbo ba? Atong bang pride ba? Atong iswalo. Atong pride, atong iswalo. Lamyo na to ang atong pride. No? Kay sa ingon ni ana, ang Ginoo ra gyud mahibalo ni ana. So arita sa Genesis 45. Unsa may naa sa Genesis 45 verse 4 to 8? Atong basahon. Busa miingon si Jose, duol kamo kanako og miduol sila. Unya miingon siya, ako si Jose, miduol sila. Unya miingon ako si Jose ang inyong igsuon nga inyong gibaligya ug gidala ako dinhi sa Egipto sa nagpalit kanako. Ayaw na kamo kabalaka ug ayaw ninyo basula ang inyong kaugalingon sa pagbaligya ninyo kanako. Tungod kay ang Dios mao ang nagpadala kanako dinhi una kaninyo aron luwason ang inyong kinabuhi. Ikaduha pa lang kini nga tuig sa kagutom ug mosunod pa ang 5 ka tuig nga may abot apan gipa una ako sa Dios dinhi aron maluwas ko kamo ug may mahabilin sa inyong kaliwatan dinhi sa kalibutan. Busa dili kamo ang nagpadala kanako dinhi kundi ang Dios. Gihimo niya ako nga magtatambag sa hari ug tigdumala sa iyang panimalay o sa tibuok nga Ehipto. Karon pagdali og balik kamo dito. So mo na giingon no. So kanang nabay higayon sa atong kinabuhi nga murag makaingon ta ba nga Lord. Murag dili naman ni siya mao. Unsa mga kasakitan no nga ato matagamtaman dinhi sa kalibutan. Imagine ha, unsa kasakit ni ato ha, dapat ang igsuon maglinabanay. Pero gipahit-pahit siya ba? Gipasakitan gid siya. Gisud pa siya sa tabay nga walay sulod bitaw nga tubig. Unya ilang plano patyon gid unta to. Pero niabot ang midyanhon, gibaligya siya sa midyanhon. Unya gibaligya siya sa midyanhon. Yung midyanhon pud gibaligya siya nga ni Potiphar. So maing ana ba sa kinabuhi ba nga makaingon ba nga murag wala tay mabati, wala tay mabasa sa kang Joseph nga moingon nga Lord, imo naman siguro kung gibiyaan Lord. Anang hilom ra gyud. No? Unang keep quiet ra gyud ita moabot sa tong kinabuhi bitaw nga naa sa kalisod, naa sa kapitos, naa sa ka ano ba naabitaw sa trouble. Mukip lang gida ita, muhilom lang gida ita. Moingon ta, Lord, tabangi ko. Himo Ginoo nga mahimo nga peaceful ang tanan. No? Kay wala maganitay mabasak ang Joseph diri sa Biblia nga nagmurmuring siya. No? Wala tay mabasa nga nagmurmuring siya. Kay 17 years old ba to siya nga time. Bata pa gid kay siya ato nga time. Wala gid siya ingon nga Lord, imo naman kong gibiyaan. Unsa man ni akong kinabuhi. So kay si Joseph nakabalo siya nga dili pwede magmurmuring. Ibalo siya unsa ang destinasyon sa kinabuhi. Maingon sab kita ba nga kani nga panalangin ni sa unahan. Ani lang ha. Maabot atong mga kalisdanan maingon kita kani panalangin kini sa unahan. Maingon ba nga pagsulay pa more, pagkuan pa, pagdaot pa more, mga trouble pa more,
Pero di lang kita mo sukol. Ano man, kay naay panalangin sa unahan. Kipuwayat lang ta. Mukip lang ta. No? Tuaw lang tas Ginoo. Nya pag abot na sa panahon dito, mas grabe ni worst gid ang kinabuhi pa niya dito. Nga pasinganlan pa siya. Nga nalugo siya. Puto na preso siya. Pero igo lang gitaon siya ni hilak. Ay kung ina wala to bunugan siya. Wala man pud gibutang diri pud sa kuan. No? Lalimang kagipak ako sa iya ha. Nalugo siya. Asawa ni Potiphar pero wala niya na mabuhat. So ang balaod no, ang di bang na mga violation bitaw sa pamalaod gani no. So kanang murag sila nagyapoy na lubag sa ilang pamalaod no. Tungod kay pobre, tungod kay nana dili makasukol. Diretso lang dai balho sa bilangguan. Walay husay. Unsa ang paghusay layo kayo wala ultimo mga isuon ganito gitabangan mga ito siya. So dako gid ay mga kahigalaan, mga kaigsuonan, tan-aw nimo murag dulom kayo pero kahayag na sa unahan, kadaugan. Panalangin maabot gani sa worst ang kinabuhi bitaw nga Lord, bising iparatang sa imo ha, bising wala. Ana no. Pero salamat kay sa Ginoo na kabalo ang Ginoo sa atong pag-agulo. No, kay balo ang Ginoo na sa atong kinabuhi. Sa atong ginasuluran, kabalo ang Ginoo ni ana. So, mao na nga ang kinabuhi ni Jose nga kapanaminan ba nga kung moabot man sa atong kinabuhi nga maina na matrubol na keep quiet lang gyud ta. Di ta mo sukol nya tawag lang kita sa Ginoo. Kang Ginoo ray mo laban ni anang tanan. No, Ginoo ray mo laban ni anang tanan. Kaya tayo sa Psalms 105 verse 16 to 19. Sige yun dire. Sa dihang nagpadala ang Dios og kagutom sa yuta sa Kanaan, gihurot niya kuha ang tanan nilang kahinguhaan og pagkaon. Apan gipauna niya na niyang daan si Jose nga gibaligya ingon nga ulipon dito sa Ehipto. Gikadinahan ang iyang mga tiil og gibutangan og putaw ang iyang liog. Hangtod nga natuman ang iyang gitagna ang mensahe sa Dios kaniya nga natuman nagpamatuod nga matarong siya. No? Grabe no, gikadinahan iyang liog, gikadinahan iyang mga tiil o gibutangan og putaw ang iyang liog. Katumang paangod katong giparatangan bitaw siya nga nanlugos bitaw siya sa asawa ni Potiphar. So mao ni higayon na. No, grabe yung pagparatang sa iyahag yun, no? Pero mo lagi atong itaklin sa atong kinabuhi. Muubot gani sa higayon nga ingon ni ana. Ato lang yun nga mutuaw lang kita sa Ginoo unya. Daw ambot pasabot ba nga gigtan yang mga tiil. Yang liog ko nagputaw. Sa ato nga kinabuhi ba wala man taga-ira. Wala man taga-pusa. Apan diya sa problema gigapos ta ba. Ako basahan ko balik sa 19 nag-ingon sa dire. Ay 18 gikadinahan iyang mga tiil. So maingon ta ba nga wag itay kasukol, no? Wa man ta kadinhig tiil si Joseph kinadinahan man na. Pero sa atong kinabuhi murag una tay mga problema ba murag halos din natakalakaw. Murag halos ba na murag ginagapos kita bitaw niya dayon hangtod nga gibutang ang putaw yang liog. Grabing kabugat ba? Wala tayong mga problema bitaw no? Bugat kay pasaanon sa. So maingon-ingon usab niya na. Bugat kay pasaanon. So unya sige ingon sa 19 hangtod nga natuman ang iyang gitagna ang mensahe sa Dios. Siya pag nagtagna niini.
Si mismo iyang kugalingon kato ingon nga ang bulan ug ang adlaw niyukbo kanako ug ang mga bituon 11 ka buok niyukbo nako ug katong mga uhay nga 7 ka buok aw kanang 11 ka buok niyukbo sa akong uhay. Binutok ba nga humay? Mao na siya binutok. So mo na nga niabot na gyud ang panahon. Pila man to ka years? 13 years na to man. 13 years na to man to siya. So ana no sa ato mga kinabuhi. So muratag ano mabot sa mga problema ba, muratag tuokon, muratag burden ba, bugat mo na murag na yugo. Nagbutang siya putaw yang liog. Sabi gitorture siya no. Gitorture siya, gipasakitan siya maayo. Hilak lang gid siya. Tawag lang gid siya sa Ginoo ba. Ug itay mabasa diya nagmurmuring siya. Sa ingon ni ana nga pamaagi maingon sab sa tong kinabuhi. Bugat kayo ang problema. Bugat ba yan no? Bugat ang problema oy. Mura ta ginapos. Pero tawag lang kita sa Ginoo. No? Di kita malimot tawag sa Dios. Kaya sa unahan panalangin. Sama ni Joseph. Gipataas siya sa Dios. Maingon sa marika nato. Kung adon tay gibugaton, kung mura ta ginagapos sa mga problema, tawag lang ta si Ginoo kay kadaugan kita sa unahan. Nakasulay ba ka igsuon higala kanang bugat kay problema no? Bugat pas murag kag datugan sa kalibutan ng problema nga bugat kayo? No? Kasulay ba ka ni ana? Namura og ang imong problema gi grabe gyud mura kag datugan sa kalibutan. Di lang gid ita magmurmuring mga igsoon, mga higala. Mutuaw lang ita sa Ginoo. Lord, tabangi ko sa akong burden, sa akong kabugaton, sa akong mura ko ginagapos, sa akong problema. Ano no, pabalik-balik na lang ang problema. Salamat Lord sa imong tabang. Ana no, pagkatuon ta kay atong hunaon-naon, mahuman ang tanan nga problema kadaugan sa unahan. Like Joseph, no? Unsa man to si Joseph? Si Joseph sa iyang kinabuhi madlukon sa Dios. Wala siya nagminal dito, no? Wala siya nagminal dito si Joseph. Atong makita humble kay siya. Gikan sa first generations to 14 generations usa na fulfill. Unsa giingon sa Ginoo kang Abraham, mahimong dumuluong ang imong kaliwatan. Ug daog-daogon dito. Ug kanang nasurang magdaog-daog silutan ko. Di ba no? So silutan si Faraon so, sa Egypto. Sa initabo nila nagdaog-daog sila sa anak sa Dios. Mangkanakan sa Dios. Ano no? So does God know who is in charge? Wow, Joseph was not delusional in his assessment. Let's look closer at this passage. First, God, not the devil or circumstances, planned the famine. Second, as Joseph said, God sent him ahead of his family. It's not anyone else doing when the praise sent by God is used. Joseph was not denial, he was speaking by the Spirit of God. Third, all his suffering was a test or purifying process for Joseph. Last, he was hurt with fetters and lead in irons. Dungeons that then were much worse than our prisons today. But Joseph
was the most godly son. Does that mean good people can go through harsh treatment by authority and it is not an accident or the plan of the devil? Do you mean such circumstances can actually be the plan or provision of God? So bisan pa man ang tanan unsa mga kalisdanan, kalisod, mga pag-torture, pupasingan sa iya, no, pagtesting lang na, no, na gitawag sa ingon pagtesting sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kung tinuod ba kita nangalagad og Dios, dili ba kita mo lay down kung naa na mga pagsulay sa atong kinabuhi, no? So but pasabot na maabot nga burden, maabot ang problema, so dili kita mo lay down, no? Kay si Joseph gilantaw niya sa unahan, moningon nga ayaw ka mo, no, dili daw ipahasol lang kaugalingon, dili daw ingon nga nagbinasulay, kay siya ang gipauna sa Ginoo dito para nga ma-preserve pa nga aduna pay mabuhi sa ilang mga kaliwatan. Hallelujah. Maingon sab sa atong kinabuhi, no, maingon sab sa atong kinabuhi na usahay di ta kasabot na makaingon ta ba nga ana, pero pagtesting lang gid sa ato di ang kinabuhi pa sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Kung maabot ba ang mga problema, kung dili ba ka mo lay down, maabot kani ang problema mga higala, ayaw gid pag lay down na dili ta mo laylo sa Ginoo ba, dili ta mo lay down ba, dili ta mo ay nana, no. So ayaw gid pagpalayo sa Ginoo higala na sub gid sa Ginoo, kay moabot ra gid ang panalangin. Panalangin sa unahan, ano, maabot gid ang panalangin sa unahan, ayaw gid pag-undang sa pag-alagad si Ginoo. Wala gid kay mahimo kung maalagad ka, mulaylo ka, wala gid ka. Si Joseph sa iyang kinabuhi, wala siya nibulag sa pag-alagad sa Ginoo, no? So aki pagdasig sa atong matag usa, kita padayon lang kita, padayon tas tong kinabuhi, samtang buhi pa ta ni kalibutan na, padayon ta sa mga alagad sa Ginoo, dili ta molaylo, no, dili ta mo lay down. Dinasigay lang kita sa usag-usa nato, di lang kita mo lay down unay mga burden sa atong kinabuhi, mura ta ginapos sa atong mga problema, tawag tuaw lang kita sa Ginoo, ug likayan lang pud nato magpagulbol ta, no, likayan yun ang magpagulbol kay digid malipay ang Ginoo na. Katong pag-journey na nila dito, nakalabang sa Red Sea, nada ito yung mga huna-huna di ang katong mga tao ditong ipangluwas sa Ginoo, wala man. Niingon man no, kig-away man noon sa leader nga, Moses, ingon bitaw kani mauna karon kani mamatay may ani na daghan ka sila mga kuan ba, Moses, wala may tubig, sa man di man mainom, daghan kay makareklamo, no. So ano lang gid ay kana na moabot sa atong mga kalisdanan, mga pagtisting sa atong kinabuhi, aron matuli na atong batasan, no, aron matuli na atong batasan, mo din na nga moagi tag kalisdanan aron matuli na atong batasan sa atong pag-alagad sa Ginoo, ana, no. Unya di lang puta manguhit sa puling sa uban, ato lang kaugalingon may kuhiton, turo sa pulong sa Ginoo, pakuhit ta sa turong sa pulong sa Dios, ana, no. Dili kay mulay down ka, dili kay mga ay kuan kay ana, no. So wala kay rason, ano man pagtisting na sa imong batasan, mahimo kang matuliid imong batasan, ginatistingan ka sa Ginoo, tuliron gid imong batasan, mo nang naay mga mapaglatos sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, kita tanan nga lagad og Ginoo naagi paglatos ato. Maingon sab kang Joseph, grabe yung paglatos sa iya pod, no, grabe yung paglatos kang Joseph, no, pero iyang gilantaw sa unahan na kadaugan kaya mo siyang general. So keep quiet lang yun, maabot sa atong mga kalisdanan, keep quiet lang yun, ana, no, keep quiet lang. Sa to ang pride is swallow, tunlon gid ang pride. Sige, no, the great deliverance. Let's continue to answer these important questions. Look again at Joseph words. Remember,
he was speaking under divine inspiration. No, maka-inspire oy ang kinabuhi ni Joseph, maka-inspiring ano man. Lalamang kapasingan lang ka nitong naglugos kasi nga asawa ni Potiphar, wala man gyud taon to. Pero ayang gikuan gyud, mahadlokon gyud siya sa Ginoo. Importante gyud higala mahadlokon ka sa Dios nga di ka mobuhat gyud mga anomalya. Ngano man. Kay si Joseph nagbata bigid to, nagbata to. No, nagbata si Joseph sa iyang kinabuhi. Nangalagad og Ginoo. Muna nga maadto ka sa ikaran ng inusara dito. Ayaw pag-ipon, ayaw pagsagol kung unsa man ang naa sa ilaha. Ayaw pagsagol. Ayaw pagsagol. Palain ka. Dapat lahi ka. Lahi jud ka. Bisan pag masagol ka dito sa mga kuan pala. Sana to mga tao dito nga mga palahi jud ka. Pahawa din ha. Palayo jud ka. No? Kay makatakod ra ba? So, sige yung dre, a great deliverance. Muna siya. So, arta sa Genesis 45 verse 7 to 8. Muna nga, ayaw gud pag lie down. Ayaw gud pagkuan nga. Imo nung, wala man mabasol si Joseph sa Ginoo. Tundili, ningon siya nga, ayaw basula inyong kagalingon. Ako giuna pagdala diri sa Ginoo. Aron masalbar pa unsa pay para mabuhi ang atong kaliwatan nga dili mapuo sa kagutom. So ana lang no. So ginatakda na daan unsa man atong maitabos og kinabuhi, ginatakda na siya daan, no? I-go to process lang kita sa Ginoo. I-go to process lang kita sa Ginoo aron matulid ang atong mga batasan. Kano bang mga hiwi nga mga batasan ba na itulid munang adunay pag-process. Ga-process ba ka karon sa Ginoo? Naabay mga panghitabos imong kinabuhi nga dili nakakasabot. Tawag sa Dios kay siya ra makasulbad niining tanan. Ana no. Sa panghitabo pa kang Joseph, nibulog ba si Joseph sa Ginoo? Wala oy. Wala. 7-8. Unsay gingon diri sa 7? Apan gipauna, unsay gingon ni Joseph, apan gipauna ako sa Dios dinhi aron maluwas ko kamo og may mahabilin sa inyong kaliwatan dinhi sa kalibutan. Busa dili kamo ang nagpadala kanako dinhi kun dili ang Dios. Gihimo niya ako nga magtatambag sa hari ug tigdumala sa iyang panimalay o sa tibok nga Ehipto karon. Sa nga Ehipto. So ing ana no, maingon usab nga ako lain akong lugar nagipadala diri aron motubo sa pag-alagad sa Ginoo, aron dili mahimong stagnant ano no, aron mas spread out ang pulong sa Ginoo, ipadala tangan to ana sa munang nagkinahanglan og maluwasan sad munang gi true process ta para nga kitay unang nahitabuan aron atong isulti ngadto sa mga kalag nga ipil sa ginusto So ana lang dapat lang unta nga ang kanang mga pag-process sa Ginoo sa tuwa atong mapasaran no. Para sa kaminyoon arta sa kaminyoon painom pa hinugtan na igis bakos wa na ginay kanang buhi ay unsa may mga problema unsay mga kuan dili gid siya dakuon dili sa ingon ikuan ang gud na isalig lang gid sa Ginoo ang tanan no, isalig gid sa Ginoo ang tanan kung nay usa nga mo give up wala gid diha no. Ang giingon din ha sa pulong sa Ginoo klaro ha no, nga kun ang katong mga tao nag-ipon-ipon lang o daw dili man siya Kristohanon, kung mubulag siya pabulaga katong nag-ipon-ipon ha. Pero kung ikaw kasado ka na unya unsay giingon sa pulong sa Ginoo, walay tao nga makapabulag niini no. Minyo gihapon ka kung mubulag man ayaw nagipagminyo
magpabilin jud ka. Ano man, mag-adulteryo ka, human ka, nagtuo ka, silutan ka sa Ginoo na, manubag ka sa Ginoo na. O, hinana no. Kung magpabilin ka nga single ka, nga human sa kaminyoon, human sa kasal, na naining give up, aw, pabilin jud ka nga single ka. Ay gid pag kuan din na og lain. Lain silot nimo sa Ginoo na. Pero kung katong nag-ipon-ipon lang, kunya naay mo bulag, aw po ka kibaw, maluwas pud siya. Aw. Manay giingon nga. Pabulaga siya. Kay single pa man to siya. Pwede pa man, di man binugkos, pero kanang ginabugkos na. Aw, kung mubulag, mahimo no. Kung mubulag, aw magpabilin jud ka single ka. Magpabilin jud ka nga. Ay gid pag ipon-ipon, makasala man ka. So ingon ana no. Na muni angay masabtan. Madlok kita sa Ginoo. Ato jud kadlokan sa Ginoo. Madlok kita sa Ginoo. Ana no. So kita wa sa ingon nga magpagiya kita sa Ginoo gyud. Pagiya kita sa Ginoo. Sunod, sa ingon diri. A great deliverance. Let's continue to answer these important questions. Look again at Joseph's words. Remember, he was speaking under divine inspiration, and God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you who sent me here, but God. So ang Ginoo gyud nagpadala niya. Dili ang di pa maagi lang sa inato. Ginoo gyud nagpadala sa iya ha. Na sa ato magkinabuhi magpa kuan kita sa pulong man na sa Ginoo. So i-share lang pod nako para napoy idea ba. So yung ana lang mapakupot kita sa Ginoo kanunay. So God bless.